Ang ating karapatan ay atin lamang na gawin ang pagsusubaybay sa mga katotohanan na ating dapat maunawaan. Kaya sa panahong ito, kung papaano na binigyan tayo ng Panginoon ng isang katiyakan, hintayin nating may pagtitiis. Hintayin natin na ang pag-asa natin ay naroon. Nung isang araw ay sabi ng isang kapatid, bibigyan niya ako ng isang assignment sa April. Ang sabi ko sa kanya, hindi na ako pwedeng makikipagsundo sa iyo sa Abril sapagkat ako ay umaasa lamang na tayo ay maninirahan sa lupang ito hanggang sa March 20, 2010. So, ninanais kong aking patuloy na panghawakan ang pagdating ng Panginoon na may katuwaan tulad din noong una kong itinuro na bagamat ako'y nabigo, ay hindi ko ito pinabayaang magiging panlulupaypay ang kabiguang ito. Ang sabi ng iba, di bali ng mabigo, magpatuloy lang tayo. Ang totoo ay ganyan nga dapat ang mangyayari sa atin. Subalit, ako'y nagtataka naman na maraming mga nagsasalita ng ganitong mga pananalita. Subalit, hindi ko nakikita sa kanilang buhay. Ang nangyayari, tagapagsumbat sila sa halip na sundan ang takdang panahon na ibinigay ng Panginoon. Kaya, patuloy na aking binubulay-bulay ang nagiging mapait na karanasan ng mga tao na ito ay magaganap ang kapaitang ito kapag nalaman nila na sila pala ay hindi ligtas. Kaya mga kapatid, ang ating buhay ngayon ay pangsamantala tayong nabubuhay. Tulad ng nabanggit ko na, huwag mong tingnan ang bukas bilang basihan sa araw na ito na siya ay darating bukas. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, ang biglang pagkawasak ay darating. Ibig sabihin lamang kung ang pagdating ng Panginoon ay magaganap bukas. Huwag mong sasabihin makikita mo na siya ngayon. Kung hindi, hintayin mo siya magiging sa pinakahuling oras ng sandali dahilan sa ang kanyang pagdating ay biglang pagkawasak. Kaya habang aking pinag-aralan ang talatang ito ay naging isang inspirasyon at nais kong ito ay maging inspirasyon ng aking mga kapatid at maging isang hamon ito sa mga kapatirang sa panahong ito ay patuloy ang pag-alinlangan sa mga hula na ito'y pinanghawakan ng prophetic. Kami ay naghahayag ng mga katotohanan ito bilang isang mga hula mula sa Biblia. Subalit, sa mga taong akala nila ang pag-aaral na ito ay hindi totoo, ay nagiging isang kalaban at naging katuwa-tuwa sa kanila. Subalit, nais kong patuloy na hamunin ang bawat isa na suriin ito. May nangangatuwiran na paano naman nila susuriin ito ay sarado ng awa. Totoo naman na ang ganito mga bagay ay huli na nga ang lahat kung ibabatay sa ating kalalagayan. Kaya ano ang inyong gagawin? Ano ang ating gagawin? Wala tayong ibang magagawa kung hindi hintayin na lang natin. Ipagpanatili natin ang ating katatayuan. Hintayin natin ang takdang panahon at makikita natin kung ano ang resulta nito sa ating pinasimulaan na paglakbay sa lupang ito simula nung ating tanggapin ang reformasyon.
At kung magkaganon, wala na tayong dapat sisihin. Dahil sa ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga karapatan, binigay sa atin ang pagkakataon kung paano natin alamin ang ating kalalagayan sa lupang ito sa kanyang harapan. Kung ang ating ginawa ay pagtutol sa mga liwanag, dahil sa hindi natin naunawaan ito, ay iyon din ang ating magiging resulta. Pagtutol din ng Diyos, kung tayo ay harap sa Kanya, hindi niya tayo matatanggap. Kaya ngayon ay dumating na tayo sa isang takdang panahon na hindi na natin pwedeng ikutin pang daigdig. Kung hindi, tatayuan na lamang natin kung ano ang ating tinanggap at ginawa simula noon at hanggang ngayon. At yamang iniintay natin ang pagdating ng ating Panginoon, lagi ko itong inaalaala. Lagi ko itong binubulay-bulay ang mahalagang pangyayaring ito, kung paano noon na nung ang 6,000 taon ay iniintay natin ang katuparan, na ito'y hindi nangyari dahilan hindi pala ikalawang pagparito ang gustong ipakita noon, kung hindi ang pagsara ng awa. Ngayon, ang kadugtong nito, ang 7 taon, ay ating inaasahan na tayo ay muling dumating sa gising na damdamin na muli na naman ang ating inaasahan ay ating makikita kung ano nga ba ang tunay na kahulugan nito sa gawain ng Panginoon. Inaasahan natin na ang Diyos ay wala ng ibang programa sa lupang ito pagkatapos ng 7 taon. Ito ay darating na siya. At wala na tayong iba pang iniisip na magaganap na dapat pang gawin sa lupang ito. Yamang ang pagsara ng awa ay natapos at ang kasunod nito ay ang kanyang pagdating. Kaya aasahan natin, ipinarating namin sa lahat ng mga tagapakinig, sa lahat ng mambabasa, nakabasa ng mga babasahing aming ikinalat, na ang March 20, 2010 ay isang araw o panahon na tayo ay umaasa ng daigdig na ito ay magwawakas. Sa bawat sandali ay napakahalaga at ang bawat minuto na ating ikinabubuhay sa lupang ito ay nagdadala sa atin sa mahalagang pangyayari na ito ay ating inasahan sa hindi na magtatagal ay magwawakas ang ating daigdig. Kaya patuloy kong idinadalangin na yaong mga handa ay maging matatag na manindigan, pag-igihin ng gusto ang mga buhay at makiisa sa pag-celebrate sa huling celebration na ating gagawin ngayong March 20. At kung magkaganon, tayo ay maging isang handa. Mayroong mga palaisipan na nais ko pong isipin natin sa kapanahunan ito. Ang isang katanungan ay ganito: ano kaya kung tayo ay tumanggap ng reformasyon at dahilan sa mga pagsubok atin itong iniwan ang ating mga itinuro? Ang isang tanong na nakakatuwa, kung halimbawa kaya tayo ay nakita natin ang katunayan sa sandaling ang Panginoon natin ay nariyan na o darating na, at tayo ay tinanggap ng Panginoon at sasabihin sa atin na tayo ay tatanggapin yung ating pagpapahayag na gusto nating bumalik sa Panginoon upang ipahayag siya. Papayag kaya tayo? Hindi kaya maging sumbat para sa atin na tayo ay haharap na lamang at ang ating mga ginawa na noon ay masigasig nating ipinahayag, subalit dahilan lamang sa mga kahirapan ating itinakwil at ngayon tayo ay
haharap sa Panginoon na tayo ay ating tatanggapin